Ang pinakamayaman sa buong mundo ay bumili ng damit na 30 milyong yuan para isuot ang damit na gawa sa gas, at naglakad-lakad sa kalsada suot ang damit na gawa sa gas para maghanap ng asawa. Pero ang dahilan ay gusto lang niyang maghanap ng asawa. Akala niya, sa unang lakad niya sa kalsada, makakakuha siya ng pagkain. Hindi lang siya tinulak at napaatras sa lupa, kundi pinahiya pa siya sa iba't ibang salita. Nakakita ang isang babae na nakadaan at naawa sa kanya. Binigyan siya ng 5 piso. Nang mga sandaling iyon, tinawag ng lalaki ang babae. Akala ng babae, kulang ang ibinigay na pera. Hindi niya inasahan na ang lalaki ay nagbigay sa babae ng isang tseke na 3 milyon. Ito ay isang tseke mula sa Big Rice Technology na nagkakahalaga ng 3 milyon na maaari ng direktang ipasa. Ang Departamento ng Pananalapi ay nagbigay ng tseke mula sa Dami Technology na 3 milyon. Kapatid, anong kalokohan ito? Hindi ako nagmamalaki. Totoo itong tseke na maaari mong i-withdraw. Kapatid, nasa Departamento ng Pananalapi ng Dami Technology ang kapatid ko. Sinabi niya sa akin, nasa Dami Technology, tanging ang chairman ang makakapag-disburse ng tseke. Ikaw, isang pulubi. Paano ka magkakaroon? Ikaw. Ako. Sige na. Kung hindi ka naniniwala, ayos lang. Tingnan mo. Kung may iba pang, may tutulong akong gawin. Ibabalik ko sa iyo ang utang na loob. Iba pang lugar. Ako. Hello, Mama. Anong nangyari? Bukas ay ang araw ng kasiyahan ko. Mahalagang araw ito. Kailangan ng kapatid mo na magdala ng kasama pauwi. Nahanap mo na ba ang boyfriend mo? Sakto, dalhin mo siya bukas para makilala ako. Hindi, Ma. Hindi mo ba sinabing babayaran mo ako ng utang? Sige, gawin mo akong boyfriend mo. Boyfriend. Yung tipo na matutulog sa kama. Okay ka na ba? Bilisan mo na, mal-late na tayo. Ikaw, bakit hindi ka nagsusuot ng damit? Lumabas na siya. Hindi ko inaasahan, yung pulubi na nakalap sa tabi ng daan. Medyo maganda pa ang pangangatawan. Wow! Ang gwapo niya. Kaya naman, para sa akin, sa kaganapan na gwapo siya, pwede ba akong bumalik? Anong sinasabi mo? Nagpapanggap lang tayong nagmamahalan. Sino ang nagsabing hindi pwedeng maging totoo ang peking eksena? Hindi. Gusto ko ito. Pero ang chairman ng Dami Technology, isang ganap na binata. Chairman ng Dami Technology. Akala ko ba gusto niya ako? Nais niyang 19 na taong gulang. Nakatapos na sa isang nangungunang universidad sa mundo. Sa edad na 12, naitayo niya ang Dami Auto Group sa loob ng 3 taon. Naipalista ang kumpanya. At saka, para tawagin siyang Diyos ng sasakyan ng buong mundo. Siya ang tunay na prinsipe sa puso ko, na talagang hinahangaan ko. Sobrang nahuhumaling sa akin. Kung alam lang niya ang tunay kong pagkatao, ano kaya ang magiging reaksyon niya? Ano kaya ang magiging reaksyon? Binabantayan kita, kami lang naman. Nagpapanggap na magkasintahan, para lokohin ang magulang. Huwag mong sana akong, siran ng masama. Ay, naintindihan ko. Gusto mong magpakasal sa mayamang pamilya. Ako'y isang mahirap na bata lamang. Alam kong hindi kita kayang abutin, kaya tayo na lang ay magkapakinabang. Mabuti na lang at may alam ka. Hintayin mo akong mag-ayos. Mamaya, sabay tayong pumunta, maghanda ng mga regalo. Hindi naman pwedeng umuwi ng walang dala sa kasal ng nanay ko. Ginoong Lee, ihanda mo sa akin isang regalo na 3 milyon. Sa ngalan ng Big Rice Technology Company, ay padadala sa Magia Go Shenjia. Nakuha. Pero chairman, kailangan mo pa rin magpanggap na mahirap. Hanggang kailan ka magpapanggap? Sa tamang panahon. Sasabihin ko sa iba, ang aking tunay na pagkatao. Makikita mo ang nanay ko mamaya, tandaan mong maging magalang ka. At saka, huwag mong sabihin, na ikaw ay isang pulubi. Sabihin mo lang, na may negosyo ang pamilya mo, na kumikita ng mga 100,000 siguro, pero kaya kung kumita ng bilyon bawat taon. Ito. Nagsisinungaling. Hindi maganda yon. Ay naku, alam ko na tiyak, hindi ka kikita ng ganoong kalaki. Pero hindi ba't para rin ito sa, pinapaligaya mo ba ang nanay ko? Basta matapos lang natin siyang lokohin. Maghihiwalay na tayo. Ano bang masama dito? Sige na nga. Salamat sa inyong lahat, mga kababayan. Ngayon ay, sumali kayo sa aming ikalawang kasal. Mamaya na. Kain, inom ng maayos. Huwag kayong mag-alala. Haha. Oo, sandali lang. Lahat, kain, inom ng maayos. Gumagalaw ang mga kawit. Huwag huminto ang mga kawit Si Ginoong Lee sa likod ng kalye. Naghahandog ng 500.
Si Ginoong Wang sa katabing nayon, naghahandog ng 1,000. Congratulations, congratulations, nadudumihan. Sinasabi mo na kayo dalawa, kami ay bagong kasal, at may regalo pa. Pasok po kayo. Ha ha ha, magbibilang ng gastos. Ha ha ha, pamangkin ni Tia Yu, si Sia Sanlan, regalo ng 60,000. Uy, 60,000, ang galing. Hindi ko inakala na ang aking pangalawang kasal, makakain pa, ang malambot na pagkain ng misis ko. Ha ha ha, ay naku, ang aking mabait na anak, sabi mo, darating ka, di ba? Bakit ka pa magdadala ng regalo? Ha ha ha. Naghintay ako, ng 25 taon. Sa wakas, ikinasal ka na. Syempre, kailangan ng malaking regalo, di ba? Asan si Zinzin, nanay? Dinala ko na ang iyong manugang. Ito ang boyfriend ko, Chen Bin. Ito ang nanay ko. Ito ang asawa ng nanay ko, ang stepfather ko, Uncle Hao. Magandang araw, tita. Kamusta? Tiyo Hao. Kamusta? Kamusta? Ito ay isang maliit na pakikiramay. Sige, sige, sige. Sige. Talagang maswerte si Tia Yu at si Uncle Hao. Nakapili sila ng isang sukling na lalaki na maganda ang anyo, mukhang tao. Maputi at makinis ang balat, tao ay isang taong tagalungsod. Siyempre naman, isang tunay na tagalungsod. Ganun ba? Ay naku. Yung manugang, siguradong maganda ang kalagayan sa buhay. Siguradong maganda iyon. Chen Bin, ano ang trabaho ng mga magulang mo? Ang tatay ko ay may sariling pabrika. Ang nanay ko, kapag walang ginagawa, naglalaro ng baraha, namimili pa minsan-minsan. Ang saya naman, napaka-relaxing. Mahal, mukhang, nakahanap tayo ng magandang manugang ha. Siyempre, ang anak ko, ay may magandang panlasa, hindi ba? Inang bisita, hindi ba't nangako ka, na ipapasal si Zinzin sa akin? Bakit may dagdag na manugang? Mas gwapo pa siya sa akin. Ay naku. Anong panahon na ba ngayon, kapag ang mga kabataan ay nagmamahalan? Hindi ba't may mga pamantayan? Nagkakainteresado ba kayo sa isa't isa? Si Keksen, hindi siya interesado sa'yo. Ang prutas na pinilit ay hindi matamis. Inang bisita, ibig sabihin ng sinasabi mo ay, nagbago ka ng isip, kaya tuwing Pasko at bagong taon, bibigyan kita ng regalo. Sayang naman, libre na lang. Anong ibig mong sabihin? Ay naku, balik tayo. Nandyan ang ninang sa baryo. Hanapan ka niya ng mas magandang babae. Huwag tayong mamatay sa isang puno. Gusto ko si Zinzin. Mula bata pa, gusto ko na siya. Wala akong ibang balak kundi siya. Gusto ko talaga siya. Wala akong pakialam. Gusto ko siya. Wala akong pakialam. Ay naku, bilisan mo na. Ikaw, mabahong bata. Bumangon ka na. Bilisan mo. Nahihiya na ako sa mga tao. Aba, Diyos ko, nangako ako sa'yo. Si Keksen. May kasintahan ka na ngayon. Si Sia Sanlan. Pwede ba, na huwag kang laging mangulit sa nanay ko? Sabi ko na, ayaw kita. Bakit ayaw mo sa akin? Ano bang kulang sa akin kumpara sa kanya? Yung boyfriend ko siya, mas maganda pa sa'yo. At saka tagalungsod siya, may rehistro sa lungsod, may pera pa sa pamilya. Ikaw, huwag ka nang magpanggap. Baka hindi ako gwapo, pero maganda ang mata ko. Sinasabi ko na nakita ko kayong dalawa, na umuwi sa tricycle. Sabi ng nanay ko, ang mga mayayaman sa bahay, ay nagmamaneho ng mga sasakyan. Tama nga. Katatapos lang sa tapat ng baryo, nakausap ko ang pangalawang anak ng pamilya Yu. Kasama niya ang boyfriend niya. Sakay sila ng tricycle pauwi. Paano naman yun? Shin, nanay tanong ko sa'yo. Sabi mo kasi, yung tatay ng boyfriend mo, may factory ba? Ay naku, ninang. Sigurado akong niloloko ka niya. Sabi pa ng nanay ko. Ngayon, itong mga pulubi, gusto lang magpanggap na mayaman. Bakit kaya? Mahilig sa mukha, ha ha ha. Shin, sabihin mo sa akin ang totoo. Ano bang trabaho ng boyfriend mo? Ano ba talaga ang ginagawa niya? Sige na, ayoko. Gusto ko si Zinzin. Mula pagkabata, gusto ko na siya. Wala nang iba, siya lang. Gusto ko siya. Wala akong pakialam. Siya lang ang gusto ko. Wala akong pakialam. Ay nako, bilisin mo. Ikaw, mabaho kang bata. Bumangon ka na. Bilisin mo. Baka makita ng iba, magiging katatawanan. Inay, nangako ako sa'yo. Kekshin, ngayon, may kasintahan ka na ba? Sia Sanlan, maaari mo bang? Huwag ng araw-araw, laging makialam sa nanay ko. Sinabi ko na, hindi kita gusto. Bakit ayaw mo sa akin? Saan ako mas mababa sa kanya? Ang boyfriend ko, ay mas mabuti kaysa sa iyo. At siya ay tagalungsod. May lungsod siyang rehistro. Mayaman pa ang pamilya niya. Ikaw, huwag ka nang magpanggap. Baka hindi ako gwapo, pero maganda ang tingin ko. Kitang-kita ko kayong dalawa, na umuwi sa tricycle. Sabi ng nanay ko, yung mga mayayaman, ay nagmamaneho ng mga kotse. Tama nga. Katatapos lang sa dulo ng baryo, nakita ko si pangalawang anak na babae ng pamilya Yu, kasama ang kanyang kasintahan, na umuwi sakay ng tricycle. Paano ito posible? Shin, nanay nagtatanong sa'yo, hindi ba't sinabi mo, yung tatay ng boyfriend mo, ay may pabrika ba? Ay naku, nanay Chen.
Siguradong niloloko ka niya. Sabi pa nga ng nanay ko. Ngayon, yung mga mahihirap na ito, gusto lang magpanggap na mayaman. Bakit ganun? Mahilig sa atensyon. Ha ha ha. Zin, sabihin mo sa akin ang totoo. Anong trabaho ng boyfriend mo? Talaga? Ikaw. Ninang. Anak. Magsabi ka sa akin ng totoo. Kung ang pamilya ng boyfriend mo ay talagang may pabrika, bakit kaya wala man lang silang sasakyan? Paano ka pa nila dadalhin? Sumakay ng tricycle pa uwi. Kasi dahil hindi ko naman pwedeng sabihin na siya ay isang pulubi na basta na lang nakuha ko sa kalye na nagpapanggap na boyfriend na dinala ko pa uwi. Ako. Sa totoo lang, may 4 na sasakyan ako sa bahay. Pero sa hindi magandang pagkakataon, nasa labas ang mga tao sa bahay, kaya't napilitan si Shinshin na umuwi sa tricycle. Ano? Sa kanila, 4 na sasakyan ang meron. Ang yaman nila talaga. Tama ka, yung pabrika namin ay gumagawa ng sasakyan. Ang pangalan ay Tesha. Siguro narinig niyo na ito, di ba? Tama na ang yabang mo. Alam mo ba kung sino ang may-ari ng Tesla? Sino ba? Iyan ay tatak ng Big Rise Technology. Paano tayo magtatapos mamaya? Banging Beulah ka, Tesla. Sabi rin ng nanay ko, Tesla ay ang pinakamalaking tatak ng sasakyan sa ating Jiangcheng. Pinakamalaking tatak ng sasakyan. Ito. Sinasabi pa na Tesla ay sarili nilang. Sinasabi pa na ang Tesla ay kanya. Kaya nga, yung Tesla ay galing pala sa Dami Technology, brand ng sasakyan. Pero si boss, siya ang Diyos ng sasakyan. Isang alamat sa larangan ng pananalapi. Akala mo lang na ikaw ang Diyos ng sasakyan. HMP. Tunay kang walang hiya. Lucy. Anak mo, babae. Ano bang klaseng tao ang hinahanap mo? Talagang nakakahiya ito. Shenzin, magsalita ka ng totoo sa akin. Ano bang trabaho ng boyfriend mo? Ano ba talaga ang ginagawa niya? Kung manggahas kang lokohin ako, ngayon din, palalayasin niyo sila, nanay. Paano kita matutokso? Talagang nagsisinungaling ka lang. Nagsisinungaling. Noon, wala akong boyfriend. Ngayon lang biglang, nagdala ako ng boyfriend pa uwi. Sigurado ka na, nakuha mo lang sa TV, na basta-basta lang na lalaki, pa uwi, para lang makipag-ayos sa inyo. Siya Sanlan. Kung patuloy kang magbabalasubes, wasakin ko ang bibig mo. Hehe, nabahala, inang biyanan. Nabahala siya. Hindi kaya, sinasabi ni Siya Sanlan. Si Shenzin, talagang nagrenta ka ng boyfriend para umuwi. Shenzin, linawin mo sa akin, yung boyfriend mong ito, talagang renta lang ba? Sigurado ako, hindi sila mukhang nagpapakita ng love. Sigurado na fake yan. Sige, sabihin mo sa akin, ano ba dapat ang itsura ng pag-ibig? Sabi mo nga, pag-ibig. Dapat ay halik. Hug. Ganito lang. Ay naku, sa telebisyon, ganyan talaga ang pagpapakita. Sige. Gusto mong makita ito, di ba? Ngayon, pagbibigyan kita. Ay naku. Ngayon, ang mga kabataan talaga ay napakabukas. Sa gitna ng araw, ganyan na. Ano pa bang dapat pag-usapan? Naghalikan na kami. Hindi ba't kami na nga? Tama. Naghalikan na nga kami. Walang duda dito. Kahit na kayo ay magkasintahan. Siya ay uuwi gamit ang tricycle. Walang pera. Nandito pa rin. Nagpapanggap na mayaman. Talagang walang hiya. Genshin, bakit ka pa nakahanap ng isang pulubi? Para dalhin sa bahay at galitin ako. Ngayon din ay, putulin ko ang ugnayan natin bilang mag-ina. Ako. Shenzin, talagang pinapahirapan mo ako. Magsalita ka na. Yung boyfriend mo, talaga bang may pera siya? Yun nga, sabihin mo na. Mga magulang at kababayan. Ayoko nang magpanggap, ipapahayag ko na. Totoo ngang ako ang tinutukoy na Diyos ng sasakyan, ng founder ng Dami Technology. Totoo, ako nga, ang tinutukoy na Diyos ng sasakyan, ng founder ng Dami Technology. Ano? Diyos ng sasakyan. Ipapadala ba, Shenbin? Huwag ka nang magyabang. Diyos ng sasakyan. Ikaw na nagmamaneho ng tricycle. Sinasabi mong ikaw ay Diyos ng sasakyan. Marunong ka bang magmaneho? Ha? Sabi ko, kapatid, ikaw ay parang fire truck. Hindi mo man lang alam na dapat mag-ingat sa sinasabi, bata. Sinasabi mong ikaw ay isang driver ng sasakyan. Marunong ka bang magmaneho? Ha? Ako? Ay naku. Shenbin. Pwede bang huwag ka nang magyabang? Anong klaseng driver ka ba? Kung mahuli ka mamaya, hindi ka ba mahihiya? Huwag kang mag-alala, sino bang walang mata? Ay parada mo ang sasakyan ng ganyan, agad na ilipat.
Kanino ang sasakyan nyo? Block on the road. Alam nyo ba, kung hindi nyo ito ililipat, huwag magalit kung basagin ko ito. Ay, huwag basagin. Ngayon, ay ang aking masayang araw. Ang sasakyan na ito ay napakasamang omen. Agad akong magpapaalis ng sasakyan. Mga kaibigan, kanino ba ang sasakyan na ito? Pakiusap, ilipat ito. Nakaharang sa daan. Mukhang ito ay para magbakasyon sa ating nayon. Sasakyan ni Ginoong Chen yan. Pumunta siya sa bundok para hulihin ang mga manok sa lupa. Mabilis. May kailangan pa akong gawin. Huwag mo akong pagtagalain. Pinapangarap ko na sana maging masaya ito. Huwag kang magmadali. Mag-iisip pa ako ng paraan. Ay, anak. Hindi ka ba marunong magmaneho? Ay, move mo na yung sasakyan. Ako nga. Marunong ako mag-drive. Pero wala akong susi. Di ko mabuksan ang pinto. Ang tagal pa. Mga pare, kunin mo na yan. Sira mo itong sasakyan. Ibato mo sa akin. Hindi pwedeng ganito. Ay naku, napakasamang bagay nito. Bakit naman ako pa ang napasama? Ay naku, anak na inaanak. Tumulong ka naman sa inaanak. Mag-isip ka ng paraan. Ang tatay ko ay isang punong barangay. Kapatid ko. Magpakita ka ng respeto. Mag-ikot ka sa daan. Ang tatay mo. May respeto ba dito sa akin? Sino pang gagawin akong daan? Ngayon, kahit sino pa ang dumating, di na pwede. Mga kasama, sugod na. Sige, tigil. Tigil. Sandali. Kahit walang susi ang sasakyan na ito, kaya kung ilipat ito. Chen Bin, huwag ka nang magmalaki. Walang susi sa sasakyan. Hindi pa mabuksan kahit ang pinto ng sasakyan. Paano mo ililipat ang sasakyan? Hoy, sa payat mong katawan. Anong panghahawakan mo para ilipat ang sasakyan? Si Chen, huwag kang magmagaling dyan. Marunong ka bang magmaneho? Ano? Hindi mo nga kayang magmaneho ng sasakyan. Bakit ka pa nag-aabala sa sasakyan? Kuya, itong tao, mahilig lang magyabang. Mahilig sa reputasyon. Kanina lang, sinabi niya, siya mismo ay ang chairman ng Dami Technology. Sa totoo lang, nagrente siya ng tricycle para dalhin ang kanyang girlfriend pauwi. Isang mahirap na tao. Genshin, bilisan mo na ang pagkuha nito. Nagsisinungaling. Pinalayas ang malaking tanga. Nakaloko na siya. Hanggang sa ulo ng kuya. Baka magalit si kuya. At sisihin tayo. Huwag tayong madamay. Sakto lang. Bilisan mo na. Bata, gusto mo ako, di ba? Hindi ka nga marunong magmaneho. Anong gagamitin mong panglipat ng sasakyan? Nagsabi ba ako na hindi ako marunong magmaneho? Hindi ba't siya ang nagsabi kanina? Maniwala ka lang sa sinasabi niya. Sabi ko, siya ang tatay ko. Naniniwala ka ba? Ay, magaling ako magmaneho. Kuya, huwag kang maniwala sa kanya. Siya. Wala pang susi ng sasakyan. Hindi naman kanya ang sasakyan. Ano ang gagamitin niya para umalis? Gamitin mo ang bibig mo para umalis. Genshin, narinig mo ba? Agad kang makipaghiwalay sa kanya. Paalisin mo siya. Sinasabi na huwag kang magsalita ng sobra. Tingnan mo ngayon, anong mangyayari? Hindi ako nagbibiro. Sabi ko kayang ilipat ang sasakyan na ito. Kaya kung ilipat, hindi naman ito sayo. Wala kang susi, ilipat. Tingnan natin kung paano mo ito ililipat. Kailangan ng karaniwang tao ng susi ng sasakyan para makapaglipat ng sasakyan. Pero ako ay isang Diyos ng sasakyan. Nagniningning ang ilaw. Paano ito posible? Bakit bumukas ang pinto ng sasakyan? Wow. Ito, ang galing naman ito. Ito, paano nangyari to? Siguro siya, talaga bang isang Vargon siya? Wow! Ang galing naman, diretso na siyang nagpakitang gilas. Akala ko nagmamayabang lang siya, talaga palang marunong siyang magmaneho. Paano nangyari yun? Parang hindi ka naniniwala, hindi mo ba nakita ang boyfriend ko? Ang galing niyang magmaneho, Zin. Ang bahay ng boyfriend mo, talagang may pabrika. Sila, talagang may 4 na sasakyan, dapat nga. Nailipat na ang sasakyan. Maaari na kayong umalis. Hindi, kung hindi ako nagkakamali kanina, iyon ay mga stunt ng sasakyan, di ba? Oo, parang ganun. Wow! Talagang mga stunt ng sasakyan nga. Hindi ko inasahan. Itong maliit na probinsya, may isang tao pala na, ganito ka-elite na, stunt sa sasakyan. Ay, Master, turuan mo akong maging alagad mo. Pakiusap, turuan mo ako. Ito, ang galing nito. Sige na. Ngayon ang kasal ng biyenan ko. Hindi na ako pwedeng mag-aksaya ng oras. Wala na akong oras sa'yo. Ito ang aking business card. Tawagan mo ako. Sige. Salamat, guro.
Bakit hindi mo pa ako pinasasalamatan? Guro, magpapaalam sa guro. Sige, 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 tara na. Yay! Matututo na rin tayong gumawa ng stunt sa motor. Maestro, kaya natin. Sa susunod na lang tayo mag-usap. Sa totoo lang, kaya namin pumunta. Maestro, umalis na muna kami. Tara. Yehey! Chenbin, huminto ka. Bakit? Ngayon, akala mo ba nagmamalaki lang ako? Kung talagang mayaman ka, bakit ka nagkaroon ng sumakay ka ng tricycle papunta rito? Tama nga, alam mo namang magmaneho. Bakit? Sumakay ka ng tricycle pa uwi. Tiya, sinasabi ko na ang totoo. Wala talaga akong kailangan ng kotse para lang magpasikat. Nagsisinungaling pa. Alam ko na. Diyos na ina, alam ko na siya. Bakit siya nagmamaneho? Bakit? Dahil siya ay talagang isang magnanakaw ng sasakyan na magnanakaw. Ano? Magnanakaw ng sasakyan. Siya Sanlan. Pwede mong kainin ang pagkain ng walang pag-aalala, pero hindi pwedeng magsabi ng walang pag-iingat. Bakit mo nasabi na ang boyfriend ko ay magnanakaw ng sasakyan? Dahil wala siyang susi ng sasakyan, maaari na niyang buksan ang sasakyan. Ang teknolohiyang ito ay para lamang sa mga magnanakaw. Kung ganoon, hindi siya magnanakaw ng sasakyan. Ano siya? Mukhang may katwiran nga. Tama nga, hindi nagsasalita si Siya Sanlan. Hindi ko pa nga naisip ito. Talaga bang ganito ang katotohanan? Ang boyfriend mo, hindi naman talaga, mayamang anak, mayamang tao, isa lang siyang magnanakaw ng sasakyan. Siya Sanlan, anong karapatan mong sabihin na ang boyfriend ko ay magnanakaw ng sasakyan? Anong ebidensya mo? Wala siyang susi ng sasakyan, pero nakabukas ang pinto. Kung hindi siya magnanakaw ng sasakyan, ano siya? Baka naman nahuli kita na nagkukumli at nawala ang iyong dangal. Kaya nagalit ka, di ba? Syempre ikaw ito, na umiibig sa akin ngunit hindi makuha. Kaya pinaparatangan mo ang boyfriend ko. Bakit ang sama mo? Shin, maging tapat ka at ipaliwanag mo sa akin. Ano ang trabaho ng boyfriend mo? Ano ba talaga ang ginagawa niya? Ngayon, kung gusto mo, mapahiya ko sa harap ng mga kamag-anak at kaibigan. Wala na tayong ugnayan bilang mag-ina. Tapos na ang relasyon natin. HMPH. Maaari akong manumpa. Ang boyfriend ko na si Chenbin. Hindi siya magnanakaw ng sasakyan. Mukhang matigas ka lang sa salita. Tita Ninang, itong magnanakaw ng sasakyan. Bago pa lang sa bahay. Dumalo sa kasal mo. Gaano kalaki ang regalo? Wala namang regalo. Pero may dinala siyang maliit na bagay. Makinig kayo lahat. Unang beses pumasok ang bagong bayaw. Nakasalubong ko pa. Sa kasal ni Mama Ling na 55. Walang dala. Anong karapatang sabihin mo? Ikaw ay anak mayaman. Oo, talaga namang kuripot ka. Bakit kayo nagmamadali? Kami lang ay hindi pa nagkakaroon ng pagkakataon na maipasa. Chenbin, pumunta ka at ibigay ang regalo kay Mama. Oh, tita, ilabas niyo ang cellphone. Ibibigay ko sa inyo ang 20,000. Maaaring ituring na isang munting pasalubong ko. 20,000. 20,000 piso lang ang inilabas mo. Kahit isang pirasong cake, hindi mo may bili. Hindi mo ba ito pinapahiya ang tao? Anong masama sa 20,000? Aba, ako ay 1,000 anak, nagbigay ako ng 6,000. Ikaw ay isang bagong manugang. Ikaw ay nagbigay lamang ng 2,000. Kung ako sa iyo, dadalahin ko ang mga ito, mga mababahong bagay. Mabilis na umalis ka na. Ano kung may 6,000? Anong karapatan? Para mag-ingay dito, sasabihin ko sa iyo, itong 20 ay simula pa lang ito. Ang aking malaking regalo ay nasa daan na. Ano ba yan? Talaga. Sobrang mabaho kang suso ng isda na nahalo sa alat ng dagat. Talaga, nakita mo na ba ang talagang ganito? Oo nga. Paano kaya nahanap ni Zenshin itong bagay na ito? Buka-buka ng bibig. 10,000. Sa totoo lang, ito ay isang taong hindi makabili ng sasakyan na talagang mahirap. Ganoon. Shin, bilisan mo siyang palayasin. Huwag na siyang magpakitang gilas dito. Chenbin, tama na, okay na. Ikaw lang ang nakitang kulubi sa tabi ng daan na pinulot ko. Samahan mo ako pauwi para makilala ang mga magulang ko. Hindi ko naman sinabi na magyabang ka. Shin, kahit ano paman, hindi kita papayagang. Sa harap ng mga kamag-anak, nanghihiya, talagang inihanda ko na. 3 milyon ang dowry. 10, 3 milyon. Sige nga, ipakita mo nga, itong 3 milyon na dowry, para makita ng lahat. Nagsasalita lang dito ng kalokohan. Kaka-text lang ng sekretarya ko, sa akin. Ang malaking regalo ay pumasok na sa nayon. Malapit na itong dumating. Isang nagbabayad sa tricycle, na pauwi mula sa trabaho, ay naglakas loob na magsabi, may sekretaryo ka pa, nakikita ko ang kapal ng mukha mo, mas matigas pa sa pader ng lungsod. Nakikita ko, hanggang kailan ka magpapanggap, sino ang may lakas na mang-api sa atin? Chairman ng Dami Technology. Chairman, binilhan mo ang ina ng asawa mo ng bagong regalo para sa kasal, na ihatid na, ano, direktor.
Sinasabi ba na ang kasintahan ni Shenzin ay talagang mayaman? Sino ang katulad niya na nakaupo sa tricycle pauwi? Nakikita ko itong mga tao. Sila ang binayaran niya para magpanggap na kasama niya sa loob nitong kahon. Hindi kaya ang nilalagay dito ay kamote. Nasa kahon na ito ay ang halaga ng 30 milyon na regalo. Haha. Ay naku, 30 milyon, ha? Akala mo ba na sa amin sa baryo, hindi pa kami nakakita ng ganyan? Kung ang 30 milyon ay ilalabas, pwede nang magbuo ng bundok. Itong kahon na ito, hindi kasya. Tama o mali? Buksan mo at tingnan, malalaman mo na. Yun nga, bilis mong buksan at tingnan. Kumusta, bayaw? Regalo mula sa iyo. Shenbin, anong ginagawang kalokohan mo na naman? Nasa tabi lang ako ng daan. Nakita kong pulubi. Kinuha kita para maging boyfriend ko. Samahan mo akong umuwi at lokohin ang mga magulang. Huwag mo na akong pagsaluhan ng kung anumang gulo. Zin, ako ang nanloko sa'yo. Sa totoo lang, hindi ako isang pulubi. Ang tunay kong pagkakakilanlan ay tagapagtatag ng bigastek. Ano? Anong binibigay? Kayo nyo nagkukwentuhan. Anong ginagawa nyo? Gusto nyo bang magtulungan? Nalokohin kami. Talaga namang ganito ka. Hindi ka titigil hanggat hindi nakikita ang katotohanan. Totoo bang mandaraya siya? Buksan mo na, malalaman mo rin. Buksan mo na. Gandang ina, mabilis, buksan mo na, para makita ng lahat, itong duklang ito, paano siya nalilinlang. Sige, buksan ko at tingnan. Kung ang kahon na ito ay mabuksan, hindi 3 milyon, tingnan ko kung paano ka matatapos. Paano ito posible? Ano ito? Tita, ito ay para sa inyong bagong kasal. Pinaghirapan naming ihanda, isang munting regalo. Tanggapin ninyo po, ang boyfriend ni Genshin. Maaaring, totoo bang mayaman siya? Pagkakataon pa lang, 30 milyon ha. Mayroon pang titulo ng lupa, at susi ng sasakyan. Paano ko naman ito matatanggap? Ay naku, aking magandang manugang ha. Talagang ako ay, hindi ko talaga inisip ito. 50 taon na ako, mag-aasawa ulit. Ito, may bahay at sasakyan pa. Ina. Huwag kang magpaloko sa kanila. Ano na naman? Ay naku, itong ginto. Sertipiko ng ari-arian. Sasakyan. Nandito na lahat ito. Di ba? Bakit ako naloko na naman? Baka peke ang mga ito. Ngayon, ang mga ID ay maaaring peke. Maaaring ito ay peke. Kaano-ano ito? Kayo ay naglakas loob na tanungin. Kung ang regalo ng chairman ay peke, kayo ay mga sinungaling. Malinaw na nakikita ko ang aking mga ninong at ninang. Madaling lokohin. Dito para magpanggap. Kayo, gusto kong makita. Sino ang may ganitong lakas ng loob na mangloko sa aking biyenan? Gusto kong makita. Sino ang manggahas na lokohin ang aking mahal na biyenan? Ay naku. Ito ba ay hindi ako, ang panganay na anak na babae ng kontratista? At ang kanyang asawang lalaki. Halika, 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 bilisan, pasok sa loob. Ha ha ha, talagang mapalad si Yu. Ikaw, manugang, talagang gwapo. Tama, narinig ko, na nagtatayo ng proyekto, maraming kita sa isang taon. Oo nga, terror na, tingnan din natin, terror na. Shenbin. Anong ginagawa mo dito, nanay? Ito ay mula sa akin at ni Yanxia. Kaunting pasalubong. Nais namin sa iyo. Maligayang kasal. Kayo talaga. Makabalik lang. Masaya na si mama. Anong regalo pa ba? Oo naman, mahal. Ang aming nakababatang biyenan. Talagang may dating. Hindi lang yan. Kami naman. Ibinabalik ko sa inyo. May inihanda akong malaking regalo. At mayroon pang malaking regalo. Liwanag. Liwanag, HMM. Ay naku, anong bagay ito? Bilisan mo, ilabas mo na. Tingnan niyo ito, may 200,000 sa card na ito. Para sa biyenan ko. Bilang regalo sa kasal. 200,000. Hindi ko nakikitain buong buhay ko. 2 milyon ha. Haha, talagang hindi ko inasahan yan. Ako'y matanda na, malapit na akong 50 taon. Kaya ko pang kumain ng malambot na kanin. Ito ay nagkakahalaga ng 200,000. Yan siya, talagang nakahanap ka ng magandang lalaki. Ang aking magandang manugang, talagang nagastos ka ng malaki. Ay naku. Shenbin, nakita mo ba? Ito ang aking bayaw. Isang galaw lang, 20,000 na. Diretso na sa bank account. Shenbin, tinatanong kita. Bakit ka nandito? At saka, sino ang nag-utos sa'yo na pumunta sa bahay ko? Sinasabi mo siya ang boyfriend ng kapatid mo. Ngayon, dinala siya para kay mama. Nagdiriwang ng bagong kasal. Ano? Siya ang boyfriend ni Zinzin. Sabi ko, bunso, bakit siya pa ang pinili mo? Bakit siya pa ang gusto mong maging kasintahan? Alam mo ba? Siya ay yung ex-boyfriend na iniwan ko dati, na walang kwenta talaga. Ano? Ikaw ang ex-boyfriend ng ate ko. Kailan nangyari to?
Bakit hindi ko alam? So ikaw pala, kapatid ni Shen Yang siya. Noong bagong graduate lang ako sa kolehiyo, sinasabi ko na siya ay isang mahirap na tao mula sa probinsya, kaya't iniwan ko siya. Sino ba ang nakakaalam? Yung basura na ayaw ko. Ay nakuha mo pa. Anong sinabi mo? Sinabi mo na siya ay isang walang-walang tao mula sa probinsya. Sino bang nagsabi niyan? Sabi mo, siya ay isang mayamang anak. Wala nga siyang trabaho. Noong mga nakaraang araw, nasa lungsod kami, nakita ko siya sa tabi ng daan, na namam-alamos. Ito, si Yang siya. Hindi ka naman nagbibiro, di ba? Totoo bang namam-alamos siya? Kaya pala siya ay namam-alamos sa tabi ng daan. Namam-alamos siya. Ay, nanghihingi. Hindi naman siguro. Tingin mo, ganito siya. Mukhang hindi naman nanghihingi. Kung ayaw niyong maniwala, tanungin niyo. Tanungin niyo si Jan. Kilala siya ni Jan ng mabuti. Ay, ayoko talagang banggitin. Kasama ko siya sa high school. Noong bata pa kami, sobrang mahirap ng pamilya niya. Akala ko, paglaki niya, napunta sa mas masaklap, sa industriya ng sining. Shen Bin, sabi mo, kung magiging pulubi na lang. Bakit pa? Nakuha mo ang kapatid ng asawa ko, Yang Dayanfeng. Sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob, na ituro ako dito? Mukhang hindi mo alam. Ang lakas ko ngayon. Baka mapatay kita sa takot kung sabihin ko. Sige, halika, sabihin mo, tingnan natin. Pwede ka bang matakot hanggang mamatay ako? Sige na nga. Yung kuya kong lalaki, medyo may pera talaga siya. Huwag na lang nating intindihin. Tara, kumain tayo. Sige. Sandali. Kung gusto mong suruan ang sarili mo, sige, tutulungan kita. Ipapaalam ko sa'yo. Nasa lungsod ako ngayon nagtatrabaho. Ang halaga ko, dapat ay may mga ilang libong kwadradong metro. Para sa'yo, aking matandang kaklase. Paano ka naman? Naging pulubi. Kapag sinabi ko ito, ikaw ang nahihiya, ate. Hindi naman nagnakaw si Chen Bin. Anong ikinahihiya dito? Huwag ka namang sobra. Shing. Anong oras na ba? At pinoprotektahan mo pa itong taong ito. Kumusta? Natakot ka na siguro. Kung magpapakumbaba ka sa amin ngayon, kumulo at magsabi. At aminin, ikaw ang nangagaw kay Shinshin. Pwede pa akong mag-isip-isip ng pagpapatawad sa'yo. Kain ka muna. Ha. Yung lakas ng asawa mo, sa harap ko ay walang halaga. Dahil ang lahat ng mayroon siya, ay ibinigay ko sa kanya. Walang ako. Hindi siya kailanman makararating sa kanyang kasalukuyang tagumpay. Ikaw, isang mabahong artista, talagang walang hiya ka. Sinasabi mo na ngayon, ang halaga ko ay milyon-milyon, ay dahil sa iyong awa. Talagang nakakahiya. Shin, ito ang dahilan kung bakit mo ako tinanggihan, at pinili ang boyfriend mo. Sinasabi pa na mayaman siya. Isang pulubi lang pala. Chen Bin, talagang walang kahihiyan. Paano ako naging bulag, na napili ka, ex-boyfriend mo, kapatid? Sabihin mo sa amin, anong paraan ang ginamit niya, para lokohin ka, at gawin kang girlfriend niya? Tama. Mahal na hipag, huwag kang mag-atubiling magsalita, nandito kami, susuportahan ka namin. Oo nga, Zin, magsalita ka na, itong amoy pulubi, paano kanya niloko? Oo nga, Zin, magsalita ka na, tutulungan ka namin ayusin siya, nanay. Ate, hindi ako niloko ni Chen Bin, sadyang gusto ko ito. Ikaw, napakaastig mong bata, gusto mo bang patayin ako sa galit? Hindi ka pa rin nagsasabi ng totoo, itong amoy ng pulubi, ano bang pinasok niya sa'yo? Anong klaseng pampatulog ito? Ay naku, Shin. Ang ate mo at ang bayaw mo ay nagtibay na. Siya ay isang bangkay ng sining. Hindi ko akalain na ikaw ay talagang tulungan siyang itago. Tumulong sa kanya na itago. Kayo ay naglakas loob na tanungin. Ang ating chairman ay isang pulubi. Napaka-idiot. Ito ang aming pamilya. Anong kinalaman mo dito? Saka. Ito tayo, para sa katarungan. Ako ang sekretaryo ng Pangulo ng Dami Technology. Ito siya. Ito ang aming bigas teknolohiya. Pangulo. Nabaliw ka ba? Sabi mo, itong mabahong amoy, ay mula sa Pangulo ng Bigas Teknolohiya. Maghihi ka at tingnan mo ang sarili mo. Walang kahit anong bahagi, ang karisma ng chairman. Teknolohiya ng bigas. Ngunit kami, ay nasa industriya ng sasakyan ng Jiangcheng. Pinakamayamang tao, kaya ang chairman. Ngunit kinilala kami bilang Diyos ng sasakyan. Isa pa rin tayo sa mundo ng pananalapi. Legend. Hindi lang siya may kamanghamanghang yaman. At saka, misteryoso at hindi manghuhulaan. Yung katulad mo, nangangarap pang maging chairman. Kung mapapansin lang ng mga tao sa Dami Technology, naiintindihan na, hindi ka pa ba, kakainin ng buhay. Huwag mong sisihin kami. Kapag nangyari yun, kayo, bahala kayo sa buhay nyo. Pero, nagbibigay ako ng babala sa inyo, naiinis ang aming Pangulo. Ang mga resulta, ay sa inyong HMP, Longcho, natatakot ako. Kayo mga sinungaling, akala mo hindi kami matutokso. Nagsimula ka ng mga intimidation, ha? Ang kapal ng mukha mo, ayaw magbago, sige. Ipapakita ko sa lahat ngayon.
Ang tunay mong pagkatao, sa tamang make-up, asawa. Noong araw na nakita natin siya, nakapagpa-picture pa tayo, ngayon ilabas mo na, para patayin siya. Chen Bin, para tulungan mo ako, kaya nagkunwaring boyfriend ko, nang loko sa mga magulang ko sa bahay. Hindi ito tungkol sa'yo, umalis ka na agad. Ako na bahala sa kanila, walang problema. Mag-alala ka, tingnan natin lahat. Itong tao, isa lang siyang amoy pulubi. Itong Chen Bin, talagang pulubi siya. Hey, ikaw, amoy pulubi, nakapagpanggap ka pa sa amin. Mayaman ka pala, tapos na. Ang pangarap kong umasa sa iba, nawasak na. Ay naku, Gauma. Matagal na kitang sinabihan, siya ay isang manloloko. Hindi kayo naniniwala, ano pang mayaman sa bahay, ibigay sa inyo ang 30 milyon. Lahat ito, bola-bola lang yan. Kaya nga sinasabi ko, ang mga bagay na ibinigay ng pulubi, ay pawang peke rin. Itong pamilya Shen, napaka nakakahiya. Talagang nakakahiya, nakarating na sa bahay ng lola. Ikaw, sinungaling. Dala-dala mo ang mga peking bagay mo. Magsiuwi ka na, nanay. Magpakalma ka muna. Naniniwala ako kay Chen Bin na. Hindi siya ganon. Taong nanloloko. May mali talaga dito. Siguro may misunderstanding. Tiya, kailangan mong maniwala sa akin. Lahat ng iyon ay totoo. Kung ayaw mo talaga ngayon, huwag kang magsisi sa hinaharap. Amoy mo, putang ina, binilhan mo ako ng peke, at may lakas ka pang mangamba sa akin. Shin, tama ba? Niloko ka niya para mapasama siya. Ngayon, kailangan ng nanay na harapin siya. Oo, nakababatang kapatid, magsalita ka ng matapang. Kung ang taong ito ay mang-api sa iyo, ngayon ay hindi talaga siya makalalabas ng pinto. Hindi ka makakalabas sa pintuang ito. Oo, tutulungan namin siyang makalabas. Wala. Hindi ako niloko ni Chen Bin. Ako ang nagpasya ng kusa. Sasabihin ko sa inyo ang totoo. Tunay na hindi siya ang boyfriend ko. Binayaran ko lang siya para mag-alok, luma. Sasabihin ko sa inyo ang totoo. Tunay na hindi siya ang boyfriend ko. Binayaran ko lang siya para mag-alok. Pero ako ang nagsimula. Hiningi ko siyang tumulong sa akin. Walang kinalaman ito sa kanya. Wala siyang kinalaman dito. Huwag niyo na siyang pilitin. Nakuha lang. Anong sinabi mo? Sinabi mong gumastos ka para rentahan ang bagay na ito bilang iyong kasintahan. Bumalik para manloko sa amin. Hindi naman manloko. Ang pangunahing dahilan ay pinipilit ni nanay na magpakasal. Sobrang taas ng pressure. Wala na akong magagawa. Ay naku, sa totoo lang, hindi naman siya ang mali. Tingnan nyo na lang. Lao Cho, sinasabi ko na nag-aartista lang sila. Hindi kayo naniniwala. Ikaw, siraulong bata. May problema ba ang utak mo? Bakit ka pa umuupo ng boyfriend? Para dalhin sa bahay. Hindi ba't ikaw ang nagpipilit sa kasal? Sobrang sikip. Wala akong magagawa. Kaya nagrenta na lang ako ng isa. Talagang pinapagalit mo ako. Itong mukha ko. Nawala na sa kahihiyan. Genshin, hindi ka na makakapag-asawa, tama ba? Nakapag-art-ayla ka pa ng lalaki pa uwi, sobrang lugi. Oo nga, ang ganda-ganda ng batang babae na ito, nakahanap ng isang pulubi na boyfriend. Isipin mo, gaano ka nakakahiya? Ay, anong sinasabi mo? Mahabang tsaa, siguradong ito ang masamang amoy. Gamit ang matatamis na salita, niloloko ang ating nakababatang kapatid. Tama, Chen Bin, magsalita ka ng totoo. Paano mo? Nakuha ang aking hipag. Tama na, huwag na kayong mag-away. Sabi ko na, hindi niya ako niloko. Ako ang kumuha sa kanya, nakuha ito sa renta. Chen Bin, pasensya na talaga. Dapat sana ay dinala kita sa bahay, para kumain tayo ng sabay, kaya't nagdusa ka, ng ganitong malaking pagdaramdam. Narito ang 500 piso, hawakan mo ito, sige, umalis ka na, salamat sa iyo ngayon. Sa totoo lang, gusto ko rin naman. Handa akong ipaupa sa iyo ng libre habang buhay. Salamat sa iyo. Sa kanilang lahat ay nagdududa sa akin. Ikaw lamang ang matatag, na nakatayo sa aking tabi, na pinapangalagaan ako, na naniniwala sa akin. Sa tingin ko, parang talagang nahulog na ako sa iyo. Gusto mo bang maging girlfriend ko? Hayaan mong alagaan kita habang buhay. Gitawan mo ako, Chen Bin. Ikaw, isang mabahong tao. Anong karapatan mong pakasalan? Ang aming nakababatang kapatid. Itong magandang babae. Tama iyon. Hindi ka karapat dapat kahit isang daliri lang sa akin. Sa maliit kong tingin. Umalis ka na, tumahimik ka, kung muling gagawin nyo ang pang-iinsulto. Kami ang may-ari ng kumpanya, at maghahain kami ng kaso laban sa inyo. Sa kanya, ay chairman pa. Sino bang chairman? Nagmamalimos sa labas, dahil sa pera ko, talagang sobra-sobra. Sobrang dami na, hindi ko magamit lahat, kaya nga, gumanap bilang isang artista. Tingnan kung may makakatulong sa akin, at ako, ay tumulong sa kanya, na baguhin ang kapalaran. Ganito pala iyon. Kaya't nagkita tayo. Tama. Nakilala kita. At pagkatapos, talagang nahulog ako sa iyong kabaitan, na nakakaakit. Lumaki ako.
Ito ang unang pagkakataon na may nakita akong nagmamalaki. Sinasabi niya na marami siyang pera at di mauubos. Para siyang artista kapag lumalabas. Bakit di ka na lang tumalon sa langit? Haha. Talagang pinasaya mo ako. Sa buong taon kong pagtawa. Yung pagiging manghihingi, nabunyag na. Sinasabi mo, nagpapanggap ka lang. Ikaw rin. Ang kapal ng mukha mo. Sa kasal ko, hindi ka welcome. Sabi ko na, huwag ka nang magpakita dito at nakakahiya ka. Sira ang saya namin. Umuwi ka na. Umalis ka na. Bakit ganyan kayo? Hindi ba't ikaw ang may gawa nito? Bakit di mo siya paalisin agad? Chen Bin, pasensya na. Yung nanay ko at sila, sobrang labis na ito. Terror na. HMM. Sino yon? Yung walang muwang na bagay. Sino ang may ganang gamitin ang aking sasakyan habang ako'y umaakyat sa bundok para manghuli ng manok, nang aagaw ng aking sasakyan? Sino ba talaga? Sino ang may ganang manggahis? Nagalawin ang sasakyan ko. Nasira. Kaya nyo bang bayaran ito? Pera. Ito ang basura. Inilipat ang sasakyan mo. Nagnanakaw siya ng sasakyan. Gusto niyang nakawin ang sasakyan mo. Ano? Magnanakaw ng sasakyan. Nagmamasid sa ilalim ng mga bituin. Nagnanakaw ng sasakyan. Nagnakaw na sa harap ko. Oo nga. At saka, nagawa pa niyang buksan ang pinto ng sasakyan nang walang gamit. Hindi ito isang magnanakaw ng sasakyan. Ano ito? Mas mabuti ngayon, ipaliwanag mo ng maayos sa akin. Kung hindi, aalisin ko ang mga binti mo, dahil ang sasakyan mo ay nakaparada sa daan, naharangan ng ibang sasakyan, hindi makadaan sa daan. Kaya't ako, tumulong na ilipat ang sasakyan. Maraming tao sa lugar, lahat ay nakakita. Nakita mo ba? O ikaw ang nakakita? Ginoong Chen, nakita mo ba? Nagsisinungaling siya, walang sino man ang nagpatotoo sa kanya, wala rin tayong makikita mo yan. Sino ang nagsabing wala? Maaari akong makapagpatotoo para sa kanya. Zin. Hindi mo naman talaga siya gusto. Ngayon, tumutulong ka pang magsalita para sa kanya. Anong pakialam mo? Siyempre, nakaharang ang sasakyan. Si Chen Bin ay tumutulong lang na ilipat ang sasakyan. Hindi lang kayo tumutulong sa kanya. Pagtatanggol sa sarili, pinaparatangan niyo pa siyang masama. Ang sasakyan ko ay nagkakahalaga ng 1 milyon. May GU. 1 milyon. Alam niyo ba kung anong ibig sabihin nito? Para sa mga katulad niyo, maaari bang mahawakan? Huwag mong sabihin ikaw ay naghaharang sa daan ng iba. Ako na ang naglipat ng sasakyan. Kahit na ako, talagang mahawakan ang sasakyan mo. Hindi ba't ako ay isang malaking kumpanya ng teknolohiya, pangulo ng grupo, ng mga direktor. Hindi mo kayang bayaran ang 1 milyong ito. Buwis sa buhay. Palaka sa ilalim ng balon. Talagang walang hiya. Ginoong Chen. Kilala ko siya mula pagkabata, at saka kaklase ko pa sa junior high. Alam ko nang mabuti ang sitwasyon ng pamilya niya. Sobrang kilala ko na siya. Mahirap na siya mula pagkabata. Hindi naman talaga siya. Chairman, maghintay kayo sa akin. Tama iyon. Lumaki tayong magkasama mula pagkabata, kaya't naaalala ko ang pagkakaibigang ito. Sikreto kitang sinusuportahan. Nagtayo ng negosyo para yumaman. Ngunit hindi ko inasahan na, matapos kang kumita, nalimutan mo ang iyong simula. Anong sinabi mo? Sinasabi mong ito, nagmamalaki kang tulungan ako, para yumaman. Wala ka na bang kahihiyan? Wala ka talagang kahihiyan. Sobra ka na sa pagyayabang. Akala mo ikaw, gaano kalakas ang kaya mong gawin. Ang mga nasa tuktok, ay umaasa sa sarili nila, para umunlad at yumaman. Walang kinalaman sa'yo kahit kaunti. Chen Bin. Ibibigay ko pa sa'yo, isang pagkakataon. Aaminin mong ikaw ay magnanakaw ng sasakyan. Chiangs, huwag mong sisihin kami kung kami magiging walang awa, dahil hindi ka marunong makitungo. Huwag mong sisihin ako kung ako'y magiging walang katarungan. Nanghihikbi ka pa sa akin. Sun Yali. Ako ito, bibigyan kita ng 5 minuto. Agad na pumunta sa Majebu, at pagkatapos ay wakasan ang lahat ng proyekto sa pakikipagtulungan kay Yang Dianpeng. Chen Bin, mas mabuti pang umalis ka na. Sa susunod, papainitin natin sila lahat. Hindi rin kita mapoprotektahan. Shen Zin. Salamat sa'yo. Bagamat ang mga tao dito ay nakakadismaya, pero natagpuan kita. Talagang masaya ako. Ang chairman ng Dami Technology Group ay isang napakahalagang tao. Paano siya mapupunta dito, sa ganitong lugar, sa isang mahirap na probinsya? Ibig sabihin, ng Dami Technology, chairman, maraming magagandang babae sa paligid niya. Anong klaseng maganda ang hinahanap mo? Hindi mo mahanap. Paano ka magugustuhan ng kapatid ko? Isa siyang taong mahiling magyabang. Amoy utot na pulubi. Walang hiya talaga. Oo nga. Kanina lang, nagyayabang ka pa, na ititigil mo ang proyekto ko, di ba? Itinigil mo ba? Nakatama ba ako? Kung ngayon, ay luluhod ka at humingi ng tawad, maaaring pag-isipan ko pa, patawarin ang iyong kamangmangan. Ha ha ha. 3. 2.
Talagang hindi ka titigil hanggat hindi ka nalulunod sa wanghi. Hindi ka sisuko. HMPH, narito na. Gusto kong makita, sino ang mangangahasmang api sa chairman ng Dami Technology. Ginoo-san, andito ka na, yung batang yun, siya yun. Hindi lang siya nagsasalita ng bastos sa inyo, at saka pinaparatangan ng chairman, Yang Gaenfeng. Anong ginagawa mo dito? Gusto kong makita, kung sino ang walang takot, namang pinsala sa chairman. Ayaw na bang mabuhay? Ay, mangangailangan ng manloloko. Nakita mo ba, ang Yali Group ay, nasa aking panig. Ikaw ay hindi. Kahit isang langgam. Tama nga. Sabi pa niya na gusto niyang gawin. Grupo ng Yali, pinutol ang aming kabuhayan. Nakatama ba? Nakapanghampas ba? Ah. Tagapangulo. Kayong dalawa, tumahimik kayo. Paano? Anong nangyari? Ginoo-san, bakit mo ako tinulak? Chairman, hindi ko alam na nandito ka. Pasensya na kung nakasakit kami kanina. Ginoo-san, sino ba ang taong ito? Siya ay isang pandaigdigang henyo sa pananalapi, ang tagapagtatag ng Dami Technology. Siya ang Diyos ng mga sasakyan, si Chen Bin. Ano? Siya talaga ay, siya ang chairman ng Dami Technology. Ano? Si Chen Bin ay ang Diyos ng sasakyan. Talaga bang, ikaw si Chen Bin, ang Diyos ng sasakyan? Yun nga, na namumula sa industriya ng sasakyan ng Daksha, patungo sa pandaigdigang antas, at nagtatagumpay sa buong mundo. Nag-iisa sa paglalakbay, si Harry Desert. At isang bagsak na naging Diyos, si Corgod Chen Bin. Ikaw talaga ang CEO ng Dami Technology. Sa simula pa lang ay, ako na, sasabihin ko sa inyo ang totoo. Pero maliban kay Shenzin, parang, walang gustong maniwala sa akin. Bawat isa ay mapagmataas. Akala nila, ako ay isang pulubi, na palaging nag-aaksaya, para sa mayaman, walang awa. Ganito ang ugali ninyo, sinasabi ko lang, noong nakaraan, talaga bang ikaw ang nagbigay sa akin ng proyekto, para tulungan akong yumaman? Sinabi na sa iyo ni Sun Yaling, kung wala ako. Ano sa tingin mo, ang karapatan mo, na makuha ang suporta ng Ari Group, ngunit mula ngayon, pababawiin ko ng Ari Group, ang lahat ng nakuha mo. Mas maganda siguro kung magtrabaho ka na lang sa construction, Chen Bin. Hindi, Chairman Chen, magkaibigan tayo mula bata pa, pakiusap, paalam na ako. Umalis ka na. Ginoong Chairman Chen, hindi, dating ex-boyfriend, tayo, magbalikan tayo na. Ikaw na rin umalis, yan siya. Noong una, hindi mo siya pinapansin, si Xiao Chen. Ngayon gusto na namang makipagbalikan, si Xiao Chen. Ngayon, ang gusto niya, ay si Zinzin natin. Ang hindi kusang loob ay hindi masarap, ikaw, huwag nang mangarap pa, ha? Shin, salamat sa iyong kabutihan. Hayaan mong makilala kita. Sa panahon na, wala nang naniniwala sa akin. Ikaw lamang ang nanatiling sumusuporta sa akin. Ikaw. Nais mo bang pakasalan ako? Ibibigay ko sa iyo ang pinakamalaking kasal sa mundo. Handa akong gawin ito.